Inaayos pa yung bahay namin noon, pinagagawa pa kasi yung dati naming balkonahe. Ginawa siyang kwarto ng parents ko since ginagawa lang daw naming lugar inuman naming magbabarkada yung parte ng bahay namin na yun. 2:39 ng madaling araw nang magising ako, nalimpungatan kumbaga. Nag-check muna ako ng phone ko, nag-FB saglit. Katabi lang ng room ko yung banyo namin sa taas, kaya maaninag mo agad kasi malaki ang bintana ng kwarto ko. Tanaw na tanaw ko lang dahil dun nakapwesto yung kama ko. Sumilip ako ng bahagya at nakita ko yung lalaking nakatayo. Parang nakatingin siya sa akin, nakatayo siya yung katawan niya nakaharap talaga sa kwarto ko. Parang mahadip mo naman kung may tao ba sa paligid mo. Akala ko si Papa, tinignan ko kung nasa kwarto na ba siya kasi madalas nun late or madaling araw na siyang nakakauwi. Pinalipas ko pa ng mga 2 minuto, nang tumingin ulit ako nagulat ako kasi parang hindi siya gumagalaw, kaya sinilip ko na sa bintana. Pagsilip ko, nagulat ako kasi nakatayo lang yung lalaki, parang naka-gray siya na long sleeve, kagaya siya nung long sleeve na sinusuot tuwing buwan ng wika, yung may partner na pulang pants. Sa sobrang takot ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil first time ko yun ma-experience sa bahay namin. Tapos may naalala ako na sabi ng tita ko dati, pag nakakita ka ng pugot na ulo, lapitan mo, tapos takpan mo ng panyo yung liig kasi senyales yun na may mamamatay sa inyo. Yun yung tanging daan lamang para mapigilan mo. Di ko alam kung gagawin ko kasi takot na takot talaga ako nung oras na yun. Sa maikling salita, di ko siya ginawa at nagkalukbong na lang ako ng kumot at bumalik na lang ulit sa pagtulog. Di ko naman alam na totoo pala yung sabi ng tita ko kasi pagkalipas ng 1 buwan namatay yung mama ko. Ewan ko kung coincidence lang o masasabi mong nagkataon lamang, pero nung kinwento ko sa iba yun din ang sinabi sa akin, bakit di ko daw ginawa.